ang goal is sa tossing is yung build up confidence. Kasi ang reason is ng pagtutos, liven up the brain but not tiring the body. Halika rito. I-interviewin ka namin eh. Ayun, dumating, parang Jenkin nyo. Ayun, Ayan po, ang veteran ating PFC fancier. director. Galing yan. Game, tuloy. Saan ba tayo? Nawala tuloy. Satos. Nakabang din yung So, kalapatid sa ano naman, sa importante yung pinakamahalaga yung toss sa ating pag-iibon. So, itutuloy lang natin yung pagtutos. Mga, halimbawa, 1 month to 2 months, mga kalapatids. Kailangan tinotos na natin lagi yung ibon. So, hanggang sa ma-reach nila yung 80 kilometers. So, 80 kilometers, ako in my doon lang, hanggang doon lang ako. 80 kilometers. Mostly 20, 30, 50. Yan. And then, pag nasanay na yung ibon, mga nakadalawang beses na 30 kilometers, 50 kilometers, 80 kilometers, yung mga ibon nyo, pag naka-reach ng 80 kilometers, pwede nyo na itos yan. Kahit 100, 150, kaya na yan. Kasi ang importante sa toss, yung binibuild up mo lang naman yung stamina nila and familiarize the route of your line of flight. Yun lang yung pinaka guide natin, pare. Yung sa akin, ha. Yun yung pinaka ko. And then, saka ko sila i-race. Hanggat maaari, self-toss is the best. And kailangan matutunan ng mga ibon na magsolo sila. Kailangan, ang goal is sa tossing is yung build up confidence. And yun nga, yung line of flight niya. Kailangan makabisado nila. Kasi ang reason is ng pagtutos, liven up the brain but not tiring the body. Yun yung parang ipinapasok mo sa kanila na ito yung dadaanan mo kapag dating ng karera. So yung advantage nung pagtutos is napakalaking bagay talaga. So, pero pag lumampas ka ng toss mo ng 100, 150, yung iba nakikita ko nagtotos ng ganun, kumakain na ng body yun. Kaya ang ibon nyo, pag kinarera nyo, bakit nauubos ang body? Kasi na-overtrain, na-over-low fly, yun yung isang reason nun. Ibig sabihin, pag 150 kilometers toss ka, karera na yun eh. Lampas na 100, yun nga, yung body niya, mababawasan na yung kondisyon mo na inilagay sa kanya. So it's better na ubusin niya sa karera yung buo ng body niya. O yun lang. meron pa. Hindi, yung ano yung ginagawa mo? Single toss o ano? Yun. Sa una, hindi rin pwedeng puro single toss ang pagtutos. Minsan na-experience ko na puro single toss ginawa ko sa ibon. Pagdating sa group toss, ang ibon ayaw na lumabas. Hindi sanay. Hindi siya sanay. Sanay lang siya mag-isa. So kailangan umpisahan natin sa group toss, then hanggang sa ma-reach natin yung single toss. Pagka, ang payo ko, kailangan 3 beses sa isang lugar. And then, group toss, after the group toss, by 6. And then by 3s, and then 1. Saan mo ginagawa yung single toss? Sa ilang kilometers na? Mga 30 to 50. Maximum 80. Hindi, karera na yon yung 1-2 kilometers na yun. Sa 1-2 kilometers, ang training ko, Hindi, yung single toss. ganun din lang. 80, 50, Pero single toss na. single toss na. Ayun. Kasi yun na yung kailangan na ng confidence ng ibon. Kasi pagka ganun kalayo, hindi na sila madami. Kasi ang layo na nun eh.
kukunti na lang Kailangan sila. na nila umuwi ng solo. Ano? So ang ibon, ang limit ng ibon kadalasan, based sa experience ko, 800 kilometers. Yung limit ng ibon na, ngayon yung mga extreme distance family na ibon, mga stray, sila talaga yung mga naiiwan. So, yung mga ibon na yun, umuwi yun talaga solo siya. Hindi sila kailangan mabuild upan mo ng confidence talaga. Kung hindi, talagang bababa ibon at wala na akong kasabay eh. Alam mo yun, hindi na ako, siyempre, ang ibon, pag may kasama yan, buo ang loob niyan. Pero pag mag-isa na yan, doon na papasok yung training mo sa kanila, kung ano yung tinuro mo sa kanila. So yun. So yun, nakakuha tayo ng tip. Lalo na yung mga sa MacArthur, single toss. Yung MacArthur, kayang-kaya niya po yan. Ito, magaling. Reggie, taka si paring Pau. Ito, MacArthur. Isang best friend. So, shout out, nice note. Pare Pau. Shoutout pala sa misis ko, happy birthday. Birthday. Marie Salazar. So happy birthday Mare Apa, birthday ni Mrs. niya. Happy birthday sa And- misis ni Idol Pau. And syempre, shout out sa aking asawa, si Miles, na original Miles. Siya ang aking boss. Shout out to you mama. And sa aking anak na si Camille in 1010. And sa inyong lahat. At nagpapa-shoutout nga pala si Jojo Mirano ng USA. Shout out to you, Jo. At shoutout sa inyo lahat, napakadami nyo. Lahat na mag-iibon. Shoutout sa mga New Zealand fanciers. Kasi may karera kami ngayon, ano? Continuous karera namin. Meron. Umuwi lang ako. So 3 weeks ako hindi magre-race. Kaya pagbalik ko doon, hahabulin ko yung training. So bumaba na yung fitness nila, patay ako. At teka lang, may pahabol na tanong ako. Paano yung sistema ng karera doon? Katulad dito, yung 1 week, linggo-linggo na karera. Sa amin, linggo-linggo hanggang August, last week of August hanggang December. Tuloy-tuloy 'yon. Weekly. Weekly 'yon pare. So Hindi, ibig sabihin, obligado mong sampahan. hindi naman obligado. Kasi dito Dito kailangan- obligado ka. obligado Yung yun. 4 or 5 laps. Doon hindi naman. Per race. Mamimili ka lang. Mamili ka, oo. Pero karamihan ng fanciers doon, every week sinasakyan yun. Every week. Karamihan. Yung may average din pare. Bawa may isang ibon, may average bird din na kukuha. Pero ang talagang inaabangan doon yung Invercargill na Invercargill, oo. karera. So, yung yun 1,200 Ako, kilometers. yun yung pinaghandaan ko lagi every year. So yung iba parang tinatawag kong training races ko lang. So minsan Ilang nananalo, kilometers yung training races mo lang? 200, Training races. 300, 400, 200 lang yun. 500, 600. So pinakamalayo, minsan ko lang sasakyan, 700. So and then, yung mga nag-daybird ko nung 2020, ang last race nila is 520 kilometers. And then jump to 1,200 kilometers. Yun yung last na ano niya. Tapos yung 2022 same din. Yun naman, last race ko is 600. Tapos jump to 1,200 kilometers. So talagang kailangan yung ibon. Yun na, after kasi nung training races, ang game nung long distance, extreme distance is yung preparation na talaga. So yun yung talagang doon ka na magtututok. Kaya kung gaya ng halimbawa MacArthur natin dito sa Pilipinas, pagkatapos ng Matnog Allen, kaya nyo na. Kaya nyo na i-prepare yung ibon. Doon kayo mag-focus, preparation. Hindi nyo na kailangan sagadin sa ano yung after ng ano? Qualifying. Basta kailangan may qualifying lang. Di ba Matnog ba Ay, yun? wala na yan. Wala na. Wala na, tinanggal na. So, yun, Allen or Matnog, pwede na kayo mag-prepare. After that, pwede na kayo mag-prepare. Kahit 1 month na gap, kaya. So, kailangan tuloy-tuloy yung fitness niya. So yun mga kalapatid, sa kanya nga ako natuto nung diskarte pagdating sa MacArthur. Kumbaga kami yung, pagka MacArthur na Tacloban, pinipm ko siya. Paano gagawin ko, paano. So importante yung yung pahinga sa ibon, di ba? Number 1 is recovery after preparation. Kasi kung hindi mo siya ma-recover,
wala na. Ano na, ang tawag doon, pass your papers na. Oo. So, and then yung recovery, ito, dito maraming huwag kayong magmadali. Pagka dumating ang ibon, huwag kayong magmadali i-recover yung ibon kasi ang ibon di naman robot yan eh. It takes time, bibigyan mo ng mga supplements o kailangan mag-heal muna yung mga na worn out sa kanila. So ilang days yun mga kalapatids, hindi kaagad. Huwag nyong, minsan kasi pag nakita natin dumating after a day, nakita mo physically, externally out, malakas na siya eh. Lakas na, lumilipad na, nakakapunta na sa perch, namamarako na. Parang athlete po yan eh. Naglaro kami kahapon ni paring Reggie, bugbog sarado, kinabukasan, nakatulog kami, mukhang okay. Pero, internally, ang sakit pa ng katawan ko ah. Di ba? So, it takes time. Siguro 3 days, 2 days, 3 days, bago nyo makita na yung complete process ng healing. High protein. That's the time yung high protein yung kailangan. Hindi carbs, hindi fats. Hanggat maaari, high protein lang. So, ayun. Ayos. Maraming salamat. Paring Miles Lop, Pinggoy, Altamirano. My Siyempre, pleasure kay mga idol. Boss Pao My Salazar. pleasure. Happy ako at nakauwi ako at nakita ko Ayun, kayo. pangalawang punta niya dito, mga kalapatids. Nung nakara, kailan ka ba umuwi? Dati pa. Tagal na, 10 years ago. Ayun, Wow, tagal. tagal na. Na-busy ng gusto sa pagpapalaki ng pamilya. Siyempre sa Masyadong pag-iipon. sarapan sa pagkakalapatis sa New Zealand. So yun, dito ko natatapusin yung video ko para sa araw na to. Please like, share, comment, subscribe. Keep safe. God bless. Ingat, mga kalapatids. Salamat po.